Napansin niyo ba, mga kababayan, noong mga nakaraang dekada, ang mga bagyo ay dumarating lamang sa iilang buwan ng tag-ulan. Pero ngayon, tila nagiging lingguhan na ang bisita ng mga super typhoon. Ang bilyong pisong pinsala at daan-daang buhay na nawawala ay naging parte na ng ating realidad. Sa bawat hampas ng kalikasan, tayo ay naiwan na nagtataka at nagtatampisaw sa baha ng kawalan. Pero tanong ko lang, kalikasan lang ba talaga ang may sala o baka naman may mas malalim na kwento sa likod ng mga ulap na dapat nating pag-usapan? Habang ang karamihan sa atin ay abala sa pagbibilang ng pinsala at pagbangon mula sa mga trahedya, may isang pangalan na tahimik na bumubulong sa kanto ng internet. HAARP. HAARP. Para sa mga hindi pamilyar, ang HAARP o High Frequency Active Auroral Research Program ay isang proyekto sa Alaska na sinasabing may layunin lamang na pag-aralan ang ionosphere para mapabuti ang komunikasyon at seguridad. Pero teka, simple lang ba talaga ito? Sa mga kritiko at mga naniniwala sa conspiracy theories, hindi lamang basta research facility ang HAARP. Sa katunayan, may mga nag-aakusa na ito raw ay isang lihim na teknolohiya na may kakayang manipulahin ang panahon, kayang magdulot ng malalaking bagyo, matitinding pagbaha at maging ang lindol. Ayon sa ilan, ang HAARP ay isang makapangyarihang armas na ginagamit sa geoengineering. Hindi lamang sa Pilipinas umusbong ang ganitong mga pananaw. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga ulat na inuugnay ang HAARP sa malalaking mga sakuna. Ang mga pagbaha sa Pakistan, mga lindol sa Haiti at Turkey, at maging ang malalakas na bagyo sa Iran, lahat ng ito ay nakusahan ng pagkakaugnay sa HAARP sa Pilipinas, kung saan halos taon-taon tayong binibisita ng mga bagyo. Hindi maiiwasang magtanong, may kinalaman ba ang teknolohiyang ito sa patuloy na paghampas ng mga super typhoon sa ating bansa? Si Rosalie Bertel, isang kilalang environmental scientist, ay nagbabala pa noong 1996 tungkol sa posibleng paggamit ng HAARP bilang isang armas militar. Ganito rin ang pananaw ni Michelle Chossudovsky na nagsasabing may ebidensyang nagmumungkahi na kaya ng HAARP na magdulot ng pagbaha, tagtuyot at lindol. Sa madaling salita, maaring ang teknolohiyang ito ay nagmamanipula ng panahon para sa pansariling interes ng malalaking mga bansa. Si Nick Begich Jr., anak ng kilalang politiko sa Estados Unidos, ay nagsulat pa ng aklat ng pinamagatang Angels Don't Play This HAARP. Sa aklat na ito, detalyado niyang ipinaliwanag kung paano umano kaya ng HAARP na magdulot ng sakuna at baguhin ang natural na kalakaran ng panahon. Hindi lamang ito simpleng teorya, kaibigan. Isinusulong niya na ang HAARP ay may kakayahan ding manipulahin ang ating mga isipan. Ang tanong, gaano katotoo ito? Ngunit hindi rito nagtatapos ang mga akusasyon. Ayon sa isang pahayagang militar sa Russia, ang pagsubok sa ionosphere gamit ang HAARP ay maaring magdulot ng pagbabago sa magnetic poles ng mundo. Tila isang science fiction na kwento, ngunit para sa mga naniniwala, ito ay hindi kathang isip. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik ang mga opisyal ng HAARP. Ang kawalan ng transparency na ito ang nagbubunsod ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Sa kabila ng mga kontrobersya, maraming sayentipiko ang mariing tinututulan ang mga ganitong teorya.
Ayon kay Stanford University Professor Umran Inan, imposibleng manipulahin ng HAARP ang lagay ng panahon. Ipaniliwanag niya na kahit gaano kalakas ang enerhiyang inilalabas ng HAARP, ito ay maliit lamang kumpara sa natural na kapangyarihan ng isang kidlat. Sa bawat segundo, may 50 hanggang 100 na kidlat na tumatama sa mundo. Sapat na upang ilarawan na napakaliit ng epekto ng HAARP kung ikukumpara rito. Ngunit kahit pa man ipaliwanag ito ng siyensya, ang duda ng publiko ay nananatili. Ayon sa mga kritiko, ang kawalan ng pagbubukas ng HAARP sa publiko ay nagdudulot ng mas malalim na hinala. Kahit na nagkakaroon na ng mga open house sa facility sa Alaska, para sa ilan, hindi ito sapat upang matuldukan ang mga tanong. Bakit tila walang katapusan ang mga bagyo sa Pilipinas? Mula kay Yolanda hanggang kay Rolly, Ulysses, ngayon naman sa bagyong Nika, Ophel, Pepito, ay patuloy tayong nilalampaso ng kalikasan. Subalit habang tayo ay nagpupunyagi sa bawat pagbangon, nararapat lamang na itanong, likas ba talagang sakuna ang mga ito o may naghihimasok sa kalikasan? Ang HAARP ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga super typhoon na ito? Hindi natin may pagkakaila na habang umiinit ang usapan sa climate change, patuloy rin ang pagdami ng mga sakuna. Ngunit hanggang kailan natin ipipikit ang ating mga mata sa posibilidad ng mga teknolohiyang ginagamit upang manipulahin ang ating panahon? Sa bawat bagyo, hindi lamang ang tubig baha ang sumasalubong sa atin, kundi pati na rin ang mga baha ng mga tanong. Ang HAARP ba ay isang makabagong anyo ng digmaan na hindi natin nakikita? Isa ba itong kasangkapan para sa global control? Habang nagbibilang tayo ng pinsala at nawawalang buhay, huwag nating hayaang ang ating mga boses ay lamunin ng alon ng kawalang katiyakan. Mahalaga ang maging mapanuri at bukas sa posibilidad na ang kalamidad ay maaring hindi lang likas kundi gawa ng teknolohiya. Habang nakatitig ka sa kalangitan at hinihintay ang susunod na ulan, itanong mo sa sarili mo, sino nga ba ang may tunay na may kontrol? Ngunit ang kwento ay hindi rito natatapos, sapagkat ang hamon ng panahon at teknolohiya ay patuloy na magpapasiklab sa ating isipan. Na may klarong sagot, ang pinakamatagal na reference book sa buong mundo, ang Biblia, patungkol sa pagkontrol sa mga sakuna. Ngunit bago natin ito talakayin, alam mo bang may plano ang administrasyon ng Pangulong Marcos Sr. dati na pigilan ang mga bagyo sa Pilipinas? Kung hindi mo pa ito napapanood, maaari mo itong panoorin sa ating mga nakaraang video. Habang patuloy nating iniimbestigahan ang HAARP at ang posibleng epekto nito sa ating kalikasan, hindi maiwasan ang tanong kung ito nga ay may kakayang manipulahin ang panahon at magdulot ng malawakang sakuna. Sino ang tunay na nasa likod nito? Ang sagot ng ilan ay hindi tao, kundi si Satanas mismo. 1:10 verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at ito'y magkakaroon ng kasaganaan. Ang Diablo ay kilalang maninira. Kung may teknolohiyang ginagamit upang maghasik ng takot, pinsala at kaguluhan, tiyak na siya ang nagmamanipula nito. Subalit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa gitna ng mga kalamidad, isang paalala ang dapat nating panghawakan. Siya na may tunay na kapangyarihan ay nagluluklok sa trono. Hindi ligid sa atin na sa bawat unos nadarama ang takot at kawalang katiyakan. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na walang anumang lakas ng kaaway ang makapagbabagsak sa kanyang plano. 2 Tesalonica 3 verse 3.
Subalit ang Panginoon ay tapat. Pinalalakas niya kayo at iniingatan laban sa masama. Kahit pag-gaano kaingay ang mga teorya at gaano kalawak ang pinsalang dulot ng mga sakuna, naroon ang Panginoon upang maging ating muog. Walang teknolohiyang walang haarp, walang likha ng tao o diablo ang maaring sumira sa mga taong sumasaklob sa kanyang proteksyon. Dahil ang ating Panginoong Diyos, siya ang nagbibigay ng buhay at hindi sakuna na katulad ng binabanggit sa 110 verse 10. Sa bawat unos na ating dinaranas, may isang nakapupukaw na paalala mula sa itaas. Sa gitna ng mga teorya at takot, kahit si Satanas man ang nagmamaniobra, ang Diyos pa rin ang huling nagdedesisyon. Ang salita ng Diyos ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang kanyang plano ay mas makapangyarihan kaysa anumang ginagawa ng kaaway. Awit 121 verse 5-7. Ang Panginoon ang iyong bantay. Ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni buwan sa gabi. Ang Panginoon ay mag-iingat sa iyo mula sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Ipinapaalala ng awit na ito na sa kabila ng mga unos, natural man o gawa ng teknolohiya, ang ating Panginoong Diyos ang ating sandigan. Hindi tayo magagapi ng takot dahil siya ang ating kalasag. Narinig mo na ba ang tinig ng mga nag-aalinlangan? Paano kung totoo ang haarp? Paano kung manipulahin nito ang ating mundo? Sa bawat tanong na ito, may isang malalim na sagot. Ang Panginoon ang tunay na may kontrol. Kung si Satanas man ay ginagamit ang teknolohiya upang magdala ng kaguluhan, hindi ito magtatagal. Ang plano ng ating Panginoong Diyos ay walang kapantay at darating ang araw na wawasakin niya ang lahat ng kasamaan. Deuteronomio 3 verse 22. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang lumalaban para sa iyo. Ang labang ito ay hindi sa atin lamang. Ito ay labang ay pinaglalaban ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sa gitna ng mga bagyo, huwag kang bibitaw sa panalangin, kaibigan. Tandaan, walang sakuna ang hindi kayang pigilan ng makapangyarihan niyang kamay. Ang makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos. Ngayong natapos mo na ang video ito, hindi mo ba napapansin? Nabaon ka sa kwento ng mga teorya, sa takot ng teknolohiya, at sa huli, dinala ka sa ilaw ng pag-asa. Muli, itanong mo sa iyong sarili, kaibigan, sino ang tunay na nasa likod ng ating proteksyon? Ang sagot ay malinaw, ang Diyos na hindi natutulog at hindi nagpapabaya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Alam naming walang teknolohiya o anumang sakuna ang makakapigil sa iyong mga plano. Ingatan niyo po kami, o aming Panginoong Diyos, at patuloy niyo po kaming yakapin sa iyong pag-ibig at kalinga. Sa iyo ang papuri at karangalan magpakailanman. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, at salamat sa pagdinig ng mga ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.